Okay guys, ngayon naman makinig tayo ng balita. Reliable balita. O baka naman pag napanood nyo itong mga DDS, sabihin nyo na naman talagang to the highest level. Super fake news. O kasuhan nyo na sila. Diba? Diba nga? Gigigil ako sa inyo. Ay, wala na palang buhok. Okay guys, ito na yon, di ba? Playing victims talaga yung mga Duterte. Papakinggan natin dito sa ating tagapagsalita. Go man. Sa pagkakataong po ito ay makipagkwentuhan po tayo sa tagapagsalita po ng Kabataan Party List, si Attorney Renico. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po sa Teleradyo Servicio. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Gandara ni girl, meron daw kayong banat sa pamilya Duterte, particular dito kay Kitty Duterte, sapagkat binabanggit daw po ng Kabataan Party List na dapat ihinto na nila yung pagpapanggap na biktima sila. Tama ba, Attorney? Pakikwento nga po. Tama po, no? Ever since ang arrest warrant ay in-issue and sinerve kay Rodrigo Duterte, ang kanyang anak na si Kito Duterte, and even yung kanyang and even si Sara Duterte, no? Ginagamit nila yung buong nangyayari sa pamilya nila para mag-play the victim. Parang as if sila yung biktima at ino-oppress si Rodrigo Duterte. Pero in the eyes of Filipinos, Rodrigo Duterte will always be the dictator, murderer, and victimizer, never the victim. Yung ginagawa po ni Kitty Duterte sa social media, yung play-by-play commentary niya no, na paano inaaresto si Rodrigo Duterte, it's ironic and insulting sa lahat ng kabataan na kami araw-araw namin nakakasalamuha yung mga news ng kabataan na pinapatay ng kanyang rehimen. Yung pamilya ni Kitty, and siya mismo, no, they're playing the victims despite yung complicity and deafening silence nila sa war on drugs ng kanilang tatay. Yes. At na nakapamatay ng 30,000 Filipinos, karamihan dito kabataan. Nasaan ba sila? Nung si Rodrigo Duterte, pinut in policy yung killings, arbitrary arrests, human rights abuses sa communities. Sino ang totoong biktima? You know what? In short, girl, pag sila gumagawa ng mga desisyon, laging tama. 'Di ba? No one should penetrate and no one should destroy. Pero pag sila ang nandun sa sitwasyon where in fact ginawa nila before, play victims na sila. Hindi daw gumagawa ng due process. Ang kapal lang mukha nyo, girls and boys. So nawala yung due process nung kayo na yung ginagawan. Kayo na yung nililitis, nawala na yung due process. Pero kayong super patayan. Laro lang sa inyo ang pagkitil ng buhay. Ino-oppress na kayo agad, B. Walang ganun dito, B. Walang oppress na nangganap dito, B. Ang ganda-ganda pa nga ng pakikitungo sa inyo habang inaaresto si former president, di ba? Yang Kitty na yan, ang sarap tusukin sa mata. Diba, super ganito siya. Lion ka, girl. Lioness. Tiger. Tigress. Gigigil ako sa'yo, B. Tapos ikaw pala tong may ginagawang masama against pa sa kunwaring will ng father mo. Tigil-tigilan mo ako, B. Go, girl. Sa Rodrigo Duterte na binasahan ng Miranda rights habang kumain ng kanyang lunch. O kaya naman si 29-year-old Cristina Padual na pinatay, binaril habang kumakain ng sardinas, pakwan, kanin. Oh my God, aray. Isang tao pa lang yun. Again, ang sabi niya, wala pa rin ba yung due process na binabasahan si Duterte ng Miranda rights after kumain ng lunch? Compare dun sa kumakain ng sardinas na binaril agad. Because of reward system which is proven. 'Di ba? Sabihin nyo, luging-lugi pa ba kayo? Mga DDS?
isa pa lang yung be. Out of more or less 30,000 victims. Lugi pa girl. Kitty. Kasi hindi na niya matatapos yung pagkain niya. Sino ang biktima between si Rodrigo Duterte o kaya yung 17-year-old Kian De Los Santos na... Wait, maganda tong statement. Ulitin natin. Hindi tayo matatapos hanggat hindi na uulit yun. Kumain ng kanyang lunch. O kaya naman si 29-year-old Christine. Pakinggan nyo ng mas malinaw ha. Ito yung comparison kung paano nyo masasabi na hindi ginawan ng due process yung Panginoon nyo compared dun sa Filipino people, Filipino person, constituent. Pakinggan nyo. Sino ang totoong biktima sa Rodrigo Duterte na binasahan ng Miranda rights habang kumain ng kanyang lunch? O kaya naman si 29-year-old Cristina Padual na pinatay, binaril habang kumakain ng sardinas, pakwan, kanin, kasi hindi na niya matatapos yung pagkain niya. Kasi patay na siya. Between si Rodrigo Duterte o kaya yung 17-year-old Kian De Los Santos na nagmakaawa na may exam pa siya bukas habang nakatutok ang baril ng pulis sa kanyang ulo. Grabe. O kaya siya o si 3-year-old Micah Ulpina na pinatay tapos ang justification ng pag-end ng kanyang buhay ay, pardon sa term, shit happens. Yung narratives ng napakaraming EJK victims beg to differ. Sila ang totoong biktima at kaming kabataan nandito kami para ipalaganap ang mga... Oh my God. Di ko alam ba't ako naiiyak, B. Ang sakit na, no? Ngayon ko lang nalaman yung kay Kian. Nagmamakaawa pala siya, no? Kasi may exam pa siya bukas. Pero nakatutok na yung baril at pinatay na. Grabe. Oh my God. Sa mga DDS dyan, panoorin nyo kaya yun. Diba? Yung war on drugs. Hinuli agad-agad si Digong kasi hindi basta-bastang isang bata, isang tao lang yung pinatay niya, guys. War on drugs. Crimes. Diba? Crimes against humanity to. Pangmaramihan, pangmalakihan, kalat. Diba? Kaya wag kayong magsasabi-sabi, wag kayong magsabi-sabi na walang due process. Isipin nyo. Sobra akong, Diyos ko, totoo ba? Grabe pala, no? Nakakabad-trip. Nakakapikon. Nakakapikon kayo, mga DDS talaga. Ay. Nakakapikon talaga. Yun yung pinaglalaban nyo. Di kayo namumulat sa katotohanan. I-internalize nyo nga. Sa mga DDS na magulang niyan, internalize nyo kaya, di ba? Anak nyo yung tinututukan. Wala kayo sa poder kasi siguro abroad kayo, for example. Malalaman nyo na lang, patay na lang ang anak nyo, di ba? Di ba? Alam ko hindi kayo maantig kasi nga napakasarado ng mga utak nyo. Isipin nyo na lang, ipasok nyo sa utak nyo, guys. Anak nyo yung tinututukan ng baril. Nakikiusap kasi nga may exam pa. Ibig sabihin, may future pa siyang iniisip. Pero winala nyo na. Di ba? Magrereklamo kayo dahil hindi ginawa ng due process. Ang kakapal ng mukha nyo. Wait lang. Tutulog muna ako. Na-stress na akong sobra eh.